Mula sa kagubatan hanggang sa karagatan, may mga nilalang na tahimik na lumalaban para sila'y mabuhay. Sila ang mga endangered species na mga hayop mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nakakalungkot, mas mabilis ang kanilang pagkaubos kaysa pagsalba. Bilang tao, may magagawa ba tayo para sagipin ang mga huling hininga ng kalikasan? Papayag ba kayong hanggang sa larawan na lang sila makikita ng inyong mga anak? Maaatim nyo bang tuluyan ng maglaho ang kanilang lahi? Ilan lamang ang mga ito sa listahan ng mga endangered species sa Pilipinas na unti-unti nang nawawala. Sa Luzon, Visayas at Mindanao na ang may tahimik na sigaw, tulong! Sa Luzon, partikular sa Mount Iglit Baco Natural Park sa Mindoro, nananatiling buhay ang isa sa pinakapambihirang hayop sa mundo, ang mga tamaraw. Isa itong uri ng dwarf buffalo na may dalawang maliit pero matibay na sungay na hugis letrang V. Maliit man kumpara sa ordinaryong kalabaw, ito naman ay simbolo ng tibay, lakas at tapang na tulad ng mga Pinoy. Pero habang lumalawak ang pagmimina at pagkakalbo ng kagubatan, paliit na naman ang paliit ang kanilang bilang. Dati-rati libo-libo silang gumagala sa kabundukan. Ngayon, nasa mahigit 300 na lang ang tantyang bilang. Tunay na nasa critically endangered na ang mga tamaraw. Kapag tuluyan silang nawala, hindi na sila muling makikita saan man sa mundo. Sa Visayas naman, mga munting nilalang na may mga matang tila nagmamakaawa ang naghihingalo na rin ang bilang. Sila ang mga tarsier, ang isa sa pinakamaliit na klase ng primate sa buong mundo. Ang mga tarsier ay endangered species. May mga 4 lang na nandito na sanay na sa tao. Pero marami silang na-breed. Pero inaalagaan talaga ng buhay dahil kung hindi aalagaan, magkakamatayan sila. So, itong mga nandito, hindi mo halos makita kasi nakayakap sila dito sa mga punong kahoy. So, ito ang kinakain ng mga tarsier. Uod. Tahimik silang nabubuhay sa mga puno, pero dahil sa turismo at illegal hunting, sila ay nanganganib na rin. Sa likod ng malalaki nilang mga mata, malaki rin ang kanilang takot. Takot na baka isang araw tuluyan na silang mawala. Katulad ng ilang mga hayop sa Luzon na pilit sinasagip ng gobyerno dahil umuunti na ang kanilang bilang. Dito sa Visayas, partikular sa isla ng Boracay, ang mga flying foxes o ang paniking Pinoy na talagang dito lamang sa Pilipinas makikita, ang siyang patuloy na minamanmanan at pinag-aaralan dahil mayroon ng tunay na banta ng pagkaubos ng kanilang lahi. Dito sa Balinghay Beach, tinatayang may mga 400 natitirang mga paniki na dati 3,000. Kaya ang ating hinihintay ay ang aksyon na solid mula sa gobyerno para sila'y maprotektahan at sila'y dumami muli. Sa paraisong isla naman ng Boracay, kapag lumubog na ang araw, may mga aninong marahang lumilipad sa kalangitan, ang mga paniki. Pero hindi lang sila mga ordinaryong paniki. Sila ang tinatawag na flying foxes, mga tahimik na tagapag-alaga ng kalikasan. Habang ang mga tao natutulog, sila naman nagtatanim ng panibagong buhay sa kagubatan. Nagpapakalat ng mga buto ng puno para ang mga tao ay may makain. Pero ang ibinabalik ng mga tao, sirain ang kanilang tahanan, bulabugin at patayin. Ito ang inilalaban ni Julia at mga kasama niyang environmentalist. This is the area that they are living.
Ayon sa datos ng grupong Friends of Flying Foxes Boracay, ang mga fruit bats sa isla, bigla raw bumaba na ang bilang. Are they endangered? They are endangered. Boracay has grown over the years, and things have changed. And we used to have more than 15,000 bats. This is their bedroom. They roost, they sleep here, and then they fly to mainland Panay, and they reforest the whole northwest Panay Peninsula, which gives us the water in Boracay that we're all depending on. So without these bats, we wouldn't have our water source. So why are they endangered? There are many factors. The reason why the bats are roosting in Boracay is because the water becomes like an aircon. And Boracay being the #1 tourist destination in the Philippines, of course we have many tourists. And we're not against tourism, but we should do ecotourism. This is one of the last remaining roosts because some of the other roosts have already been disturbed by boats, by fire, by cutting down of trees. Base sa eksperto, maswerte ang Pilipinas dahil marami tayong uri ng paniki. Kaso, nauubos na sila. Ano ang ginagawa natin para hindi naman sila maubos ngayon? Since 2002, binibisita namin, kinakount po natin yung mga paniki to help inform our management, to help inform the DNR, for example, kung ano yung status ng ating mga paniki dito sa buong Pilipinas. Nalalaman natin na yung Golden Crown Flying Foxes, kumonti na lang yung population, kaya recently nag-increase ang kanyang status, nagiging critically endangered. Wow. At saka yung large flying foxes, yung pinakamalaki talaga sa atin, sa buong Pilipinas, even in the world. Ang masaklap, madalas pa silang katakutan. Pero sa totoo lang, sila ang mas natatakot sa kanilang kinabukasan. Panawagan ng mga nagmamalasakit, hanggat kaya pa silang isalba at muling maparami, dapat aksyonan na. Meron na tayong tinatawag na Wildlife Act 9147. Ito po yung kanang-unang batas dito sa Pilipinas patungkol sa ating mga wildlife. We're trying to convince everybody that it is something great for the future. For big companies, I think it's a great social responsibility that they were part of saving one of the pristine beaches in Boracay, Pucachal Beach. Isang paraiso naman sa Mindanao ang naging sentro ng mga animal lovers, ang isla ng Siargao. Dito, hindi lang mga endangered animals ang sinasagip, kasama rin ang mga nilalang na naghahanap ng pagmamahal. Ang mga asong gala. Talagang galing lang po sila sa mga kali-kali dito. Ang babait at tataba kasi kinakalina. Kaya hindi lang ang mga turista ang happy, pati ang mga fur baby sa buong isla. Iba't ibang animal welfare groups na ang nagsasagawa ng rescue operations, pati na feeding programs. Siyempre, kasama po tayo sa pagsagip ng mga kawawang aso. Isang pakikibaka naman ang mayroon sa baybayin ng Davao. Bawat paggapang ng mga pawikan ay laban para sa kanilang buhay. Mula sa pag-itlog hanggang sa paglangoy ng maliliit na hatchlings, patungo sa dagat. Panganib ang kanilang hinaharap. Basura sa karagatan, illegal fishing, at climate change. Ang masamang balita, marami sa kanila hindi na nakakarating sa tamang edad. Isa sa kahanga-hanga na advokasya sa Aboitiz Cleanergy Park ay ang pagsagip sa mga nanganganib ng maubos na mga pawikan o yung malalaking mga pagong. Patunay dyan ang mahigit sa 10,000 napakawalan ng bagong pisa na mga baby pawikan sa karagatan mula dito sa Cleanergy Park sa Davao. Bawat plastik na itinatapon sa dagat, pwedeng maging dahilan ng kanilang kamatayan. Ito ang pilit nilalabanan ng isang pribadong kumpanya. Malaki po talaga yung diferensya po. Nung araw, gumagawa ka ng tinapay. Sa ngayon, yung mga hayop na ganitong klase, mga pawikan, feeling mo, hindi kayo nag-abang ka sa sweldo mo. Yung gusto mo lang makaligtas ng isang hayop na kailangan talaga. Na sa darating na panahon, kailangan mayroon pa sila. Malaking bahagi ang ginagampanan ng sea turtles o mga pawikan. Tumutulong sila sa pagpapalusog ng seagrass beds at mga coral reef. Napakaswerte natin at isa ako sa kasamang makakakita ng pagpapakawala ng 2 pawikan na sina Dumalag at si Ecoland pabalik sa kanilang tahanan sa karagatan.
Si Dumalag ay isang hawksbill turtle. Si Ecoland naman, olive ridley turtle. Sa araw na ito, muling ibabalik ang mga rescued pawikan sa kanilang orihinal na tahanan, sa dagat. Ngayong buwan ng Mayo, kasabay ng paggunita sa Wildlife Conservation Awareness, iba't ibang organisasyon na ang nagtutulong-tulong para sagipin ang mga kawawang hayop na unti-unti nang nauubos. Hindi makakapagsalita ang mga hayop. Hindi nila kayang humingi ng tulong. Pero kung mananatili tayong walang pakialam, darating ang panahon sa atin isisisi ng mga susunod na henerasyon ang nangyari. Bakit natin ito hinayaan? Sa dulo, nasa ating mga kamay pa rin ang kanilang kapalaran. Kung sila ba'y mananatiling buhay o tuluyan ng mamamaalam ang mga huling hininga ng kalikasan.